Okay, magandang araw mga Lods. May nagtatanong naman sa atin kung magkano ba talaga ang nagastos ng ating DIY na small solar setup. 5,000 watts Johnson. Marami kasi gustong gumawa ng ganito. Kasi maliban sa mura, medyo matibay-tibay na rin. Kasi based sa mga test natin, marami namang napapagana niya. Oo. Ewan ko lang kung tatagal ba kasi hindi naman babad yung mga test natin. Oo. Kinunan lang natin ng watts at saka pinagana ng ilang segundo at saka ilang mga minuto siguro. So, hindi pa natin masasabi na matibay talaga. Pero sa mga kapos sa budget diyan, siguro napaka-okay na to. Kasi ako, pro-China din ako ng mga product. Kasi wala naman din akong pera pambili ng mga mamahalin. Oh, Samdon. Hindi naman pag sinabing China, na talaga. Kulelat na sa quality. Maraming ang mga brand diyan na galing China at saka napakatibay. Halos lahat ng mga solar setup dito sa atin siguro 80 to 90% siguro galing China yan. Oh. Kahit sa mga kahit sa mga appliances natin, halos China yan, made in China yan. So, i-breakdown natin ngayon kung magkano ba talaga nagastos sa aking maliit na solar setup. Oh. Hindi pa yan itong ganito klase. Hindi through MPPT. Yan, mga breakers. Sama na natin yung mga filters dyan at saka mga display. At saka yung sa battery ko na DIY rin 43AH na S168. Okay. Okay, so ito pala. Papakita ko sa inyo. Medyo makalat yung setup natin kasi for video purposes. Di ko na lang nilagyan ng mga cable tray at saka mga boxes, distribution boxes. So, unahin natin mga loads dito sa solar charge controller. So, yung solar charge controller natin, yung ECC natin, nasa 950 yan mga loads. Oh, hindi naman yan true MPPT pero matibay na rin. Goods na rin para sa mga nagtitipid mga loads. Matagal ko na rin itong ginamit. Doon pa sa loob ng bahay na setup. Ito na ginamit ko bago ako nag-Ilijoy. So, ginamit ko ulit. So, sunod, ito yung mga breakers natin. Oh, may CNC at saka iba-iba yung brand pero halos same price lang naman. So yung breaker natin is nasa 390 mga loads. So since dalawa yan DC breaker times to nasa 780 yan yung breakers natin, DC breakers natin. Okay, then yung mamaw na inverter natin mga loads 5,000 watts. May consider ko rin tong mamaw kasi based sa presyo niya tsaka yung mga pinapagana niya, mamaw talaga tong mga loads. So ito ay yung Johnson pure sine inverter 5,000 watts. Nasa 6,600 nabili ko noon. Okay, yan grabe yan mga loads, dami ng napagana yan based sa mga test natin. And then yung SP natin, surge protection, pwedeng wala, pwedeng meron. Mas maganda pag meron para safety naman. Pero sa akin, hindi ko pa nalagyan ng wire. Hindi pa dumating natin yung ground rod natin. So yung SP natin nasa 694. Yan CNC rin yung brand. And then yung natin, molded case na circuit breaker. Mas malaki to compare doon sa itaas. Tsaka mas makapal din to. Parang yung mga lumang breaker natin na mga AC. Pero mas maganda to. Medyo mura din to yung nabili ko. Nasa 553. Pero kadalasang display sa Shopee nasa 1,800, 700 to 1,000. Pero nakabili ako ng nasa 553 lang mga loads. So nakakamura ako niyan. And then to yung wires natin, number 4 yan, AWG na silicone wire.
Half meter lang ata to. Nabili natin. Kasi tamang-tama lang naman. Okay. Nasa 540 yung pair nito. Yung dalawa. 540. Black at saka red. Okay. Yan o. Hindi pa kasama yung mga, mga lugs. Yung lugs, kung bibili ka sa local, nasa 40 to 60 yung bawat isa ng lugs. Okay. And then, yung display natin, ito. Mas maganda tong display na to. O compare doon sa lumang display natin, mahirap yun. Kasi kailangan mo pang ilagay sa parang tunnel yung CT sensor, yung isang wire doon. Pero ito, diretsahan na. You know? Yan. 8-in-1 display pa siya, mga lods. So, nasa 779. Oh. Compare doon sa luma, mas mura yun. Nasa 250 to 400 lang presyo nun. Pero mas maganda to. May ano pa. May sensor pa. Ay, may temperature sensor pa. At saka ito pala. Relay. Relay natin. GQX na relay. 62F na relay. Nasa 224 lang yan mga lods. You know. Medyo malaki din yan. Mas malaki yan kaysa mga breakers mga lods. Yung GQF na relay. And then yung maliit na relay. Yung nagpapagana sa nagsiswitch ng pilot light natin, nasa 123 lang yan. Kasama na yung yung saksakan niya, yung holder niya. Yan o. And then yung pilot light natin, nasa 199 lang yan mga lods. Ito. Naka rail type na pilot lights. And then Tuxnail na brand. And then, yung easy breakers natin, tatlo yan. Yan, o. Nilagay ko na lang dyan. 390 na rin. O. Easy breakers natin. Yan. So, times 3. Nasa 1,170 yan, mga lods. Okay. And then, sama na rin natin yung mga filters natin. Yan, o. Itong CNC, nakalimutan. Parang nasa ata to? Nasa 500. Oh, 500 yan. And then itong natin, timer. Pwede namang wala dyan. Wala yung dalawa. Pero sama na rin natin. Yung timer mas mahal yan. Nasa 1,356 yan. Yung nabili ko. Sa Shopee. So, sa setup na to, pwedeng wala yan. Optional yung dalawa. Pero sama na rin natin yan. Okay. And then yung natin, yung terminal natin, nasa 258 lang yung terminal natin. Yan. And then ito, nasa 100 lang to. Yung 3 gang na saksakan. And then, punta tayo sa battery. Yung battery pala natin is ginamitan ng 168 43AH mga lods. 8 yan. So, 4 na piraso yung binibenta sa Shopee. So, 2,372 times to, nasa 4,744 yan. Yung 168 na battery. Tapos yung BMS, 1,648 yung BMS natin. And then terminal, nasa, dalawang terminal. Red tsaka black. Nasa 347. Tsaka battery holder, nasa 46 lang yan. Tirang piraso lang yan ng mga board ginamit ko. Yan. Pero pag bumili kayo ng board, nasa 1,200 ata to. Kasi 3/4 yan. Or tsaka 1/2 or 3/4. Basta 900 to 1,200. Yung mga ganyan na mga board. Yan So, total niyan mga loads, nasa siguro mga 23,000 siguro. 23,300. Parang mga ganun. Sabihin na lang natin 23,500. 23,500. So, mayroon ka ng ganyan mga loads. Pero, pag DIY yan. Pero pag magpagawa ka niyan, kadalasang binibenta dyan, nasa 35,000 to 40k. Yung mga ganito sa Facebook at saka Shopee na binibenta. Pero pag ikaw gumawa, nasa 23k lang. Pero pag sinama mo yung panel, mag-add ka na lang ng
6,500 yung solar panel. Oh. So yan mga lods. Yan ang breakdown ng pricing natin. Okay, yun mga lods. Yun ang breakdown ng pricing natin. Pero yung pricing natin based yun sa pagbili natin. Hindi yun yung real time na pricing ngayon. Iwan ko kung tumaas ngayon. Pero based yun 1 month ago or 1.5 month ago na nabili ko tong mga pyesa or mga parts ng ating DIY na solar setup. So siguro kung tumaas man ngayon, hindi naman siguro masyado. And then nagdagdag na rin ako ng 1,000 para sa hindi ko sabihin lang hindi ko na banggit. Marami naman akong konti lang siguro na mga pyesa na hindi ko nabanggit, like display nito, yan switches, yung plug, yan, plug. Okay, so nag-add na lang ako ng 1,000 na allowance. Okay mga lods, kung umabot man kayo sa puntong ito sa video natin, so paki-subscribe naman at saka paki-like ng mga videos natin. Maraming salamat mga lods. Okay, bye-bye!